Napakawalang kwenta talaga nitong nilalang na 'to, promise. As in, kaso pinansin kasi siya ng mainstream. Pinapansin kasi ng mainstream. O 'di pansinin din natin. Oo, kasi nagkalat na naman ng ano, ng kasinungalingan si Maharlika. Eto kasi yung balita. See, sabi ko sa inyo, eh, pinapansin kasi ng mainstream kaya umaabuso, eh. Sabi ng Daily Tribune 2 hours ago. Known vlogger Maharlika, through her Boljakan Facebook page, uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that PBBM was on the agency's narco watch list. Uy! Yan daw yung ebidensya. Yan daw yung ebidensya, mga kotsero, na si PBBM daw ay adik. At may katotohanan daw yung sinabi ni Digong na si PBBM ay adik. Sabi. Confirmed ang sabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA nung panahon ni Noynoy. Pasado na ng gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang ng CABSEC ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pang panatilihin si Vangag sa Polboronic admin. Okay. Tignan natin itong komento niya. Here's one. Okay. Tinignan ko na to kanina. Initial comments, mga kotsero, napansin ko lang, ano yung mga white na yun sa gilid? Napapansin nyo ba yan? O ko lang nakakita. May mga white dun sa gilid. Ano kaya yun? Hindi ko alam. Parang mancha. Una. Pangalawa. Walang control number. Pirmado daw ng team leader pero walang control number. So, ibig sabihin, this is not an official document. Walang pirmado, oo, pero walang control number. Oo. Tapos, ang nakakatawa pa dito, mga kotsero, ito yung napapansin kong puti. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan, pero nakikita nyo ba? Hindi ko alam eh. Nakikita nyo ba? Parang may maputi dito sa gilid. Ayan o. Nandiyan o. Hindi ko alam kung dahil lang ba yan sa edit nila. Or, hindi ko alam. I'm not sure. Basta may maputi dyan sa gilid na yan. Hindi ko alam kung ba't may ganyan. White out? Or pinatong? Baka kasi patong. Makikita nyo rin dito sa pangalan, no? Ayan, no? Makikita nyo sa pangalan. Ayan, no? Kita nyo yung white sa paligid? Oh. Kita nyo? Ganun din. Ayun yung pangalawa ko nakita. Pangatlo ko nakita. Alam nyo po, mga kotsero, importante po kasi to. Name of target. Pag sinabi mong name of target, legal name. Bakit legal name ang kailangan? Kasi mga kotsero, hindi ka pwedeng magkamali. Parang arrest warrant yan. Hindi ka pwedeng magkamali sa kung sino yung target mo. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, no? So, mga kotsero, kung kayo po ay magpapadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances at kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium ay pwede na kayo magpadala dito sa bansa nang wala pong remittance fees, lalo na yan, no? Yan ay pinaka-importante dyan. Sa pamamagitan po ni Sendwave, magagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo bank account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Hindi ka pwede magkamali sa kung sino yung target mo. Kaya nga name of target eh. Okay, game. Puntahan ngayon natin yung name of target. Yan yung gaano katangay nag-invento nitong pangalan na to.
Yan. Alam nyo kayo, Maharlika, nagsisinungaling na lang kayo, hindi nyo pa ginalingan eh. Ano ba full name ni President Bongbong Marcos? Anong full name niya? Full name. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tapos Bongbong Marcos ilalagay nyo? Anong katangahan yan? Tapos Bongbong Marcos ilalagay nyo? Anong katangahan yan? Ulitin ko lang ulit. Ulit-ulitin ko talaga. Anong katangahan to? Tapos sinabi na nga, no alias. Nakita nyo naman eh. No alias. Ayan, no alias. Bawal ang AKA. Or, tawag dito, bawal ang AKA. Or also known as AKA. Tapos nalagyan nyo ng bonget. Kung di ba naman kayo sa tangat kalahati, yung Bongbong Marcos, ang AKA niya. Yung Bongbong, yun ang nickname niya. Bongbong. Ang legal name niya, meron pa nga Martin yan, di ba? Ferdinand Martin ba yun? Basta something, ganun. Ang legal name niya, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kahit Ferdinand Marcos Jr. na lang, pwede na eh. Di ba? Tapos nilagyan nyo ng ng alias. Bawal nga ang alias eh. Pero sige, sabihin na natin pwede ang alias. Ang alias niya, hindi bongit. Ang alias niya, Bongbong Marcos. Mag-i-edit na lang kayo, hindi nyo pa ginalingan. Eto pa. Date. March 11, 2012. March 11 daw, 2012. Okay, sige. March 11. Sino ang, kasi, baka kasi gusto lang nilang i-highlight na yung sinabi ni Digong na noong mayor daw siya, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Noong mayor daw siya. Saan yun? Lakihan ko lang ng konti para makita natin lahat. Yan. Nung mayor daw siya, pinakitaan daw siya ng evidence ng PIDEA. Nung mayor daw siya. Okay. Sinong mayor nung 2012? Tingnan natin nung 2012. Kasi nakasulat eh. 2012. May March 11, 2012. Galing to sa website ng Davao mismo. Davao Mayor's Gallery, known Davao City. Natin. Si Digong. Si Digong daw kasi yan eh. Kailan ulit? Kailan ulit? February 5, 1988 to June 30, 1998. Tagal 10 years. Next is July 1, 2001 to June 30, 2010. Next is July 1, 2013 to June 30, 2016. Bobo nyo talaga. Ang bobobo nyo. Dapat ginawa nyo 2013 to eh. And even then, mga kotsero, wala pang eleksyon yan kung 2013. Bobo nyo. Yung nakasulat sa Mayor's Gallery, anong gagawin ko? Unless mga kotsero, alam ko naman vice mayor siya nung mayor si Sara. Si Sara yung mayor dyan eh. July 1, 2010 to June 30, 2013. Unless, mga kotsero, nung vice mayor si Digong, siya pa rin ang nagfa-function na mayor vice. Naalala nyo yung kinukwento ni PBBM dati na may issue daw sa tawag dito sa charter change dati. Lagi yung term limits.
Ang issue daw nun is kahit meron kang mayor, pero mayor by title lang. Ang totoong nagme-mayor, yung dating mayor na vice mayor na ngayon. Kaya tawag daw nila mayor vice. Oo. Hindi vice mayor, mayor vice. Kasi nga, baka nung panahon ng 2012, July 1 hanggang June 30, 2013, mayor vice si Digong. Baka mayor vice si Digong. Ibig sabihin, walang kwenta talaga si Sara. Ganun ka, walang kwenta si Sara. Naging totoong mayor lang siya noong 2016 hanggang 2022. Bakit pa natin binoto? Ba't pa natin binoto? Sa isang dokumento pa lang yan. Nakakatawa pa dito. And some unidentified male and female cohorts. What does that mean? Nakasulat nga, name of target. Kailangan specific. At mga kutsero, hindi ko alam kung nakikita nyo pero kasi ako nakakita ko dito ng mga white sa background. Ayan parang pinatong. Ayan Hindi ko alam. Hindi maganda yung edit eh. Hindi maganda yung edit. Anyway. Ayan. So, that's one. Ito tayo sa kabila. Ito, mas maraming edit to. Ano daw ang gagawin? Surveillance tsaka casing, sabi. March 11, 2012 pa rin. Authority to operate. Pirmado daw ng team leader. Pero again, walang control number. Walang pirma dito sa ilalim. Sino kaya ito nag-note? Anyway. Tapos, ito raw yung mga gagamiting sasakyan. Mazda, Toyota, Vios, Avanza, Crosswind. Okay. March 11 at 10 p.m. March 11 up until 10 p.m. ng March 12. So, surveillance lang to. Surveillance lang. Overnight surveillance sa isang address. Yung address is this one. Ito. Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Sino kaya yun? No? Kanino kaya yung bahay na yun? Kanino kaya yung bahay na yun? No? But yung condo na yun? We don't know. But, for one thing, mga kotsero, I would rather believe the words of Pidea mismo. Para saan ba? Ba't ba ako maniniwala sa peking dokumento? At dapat, magsalita rin ng Pidea dito. Ayun nga ang problema dito sa mga taong katulad ni Marlock eh. Mag-aakusa sila, tapos patunayan mong mali sila sa akusasyon nila. Hindi sila nagpapakita ng ebidensya. Tulad nito, ang bobo nga nag-edit nito. Sino naman nag-edit nito? Bongbong Marcos. Ba't Bongbong Marcos yan? Name of target nga eh. Actually, dalawa pa nga yung target. Sino yung isa? Tigilan nyo kami. Nuuto nyo na naman mga Pilipino eh. Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas. Dinidistract nyo pa yung mga opisyal sa mga trabaho nila. Nugulo nyo pa yung mga opisyal sa mga trabaho nila. Ano ba sabi na ng Pidea before? Tagal na nito eh. Pidea categorically states. Dapat kasi minsan nagtatagalog kayo Pidea eh. Tagalogin nyo kasi. Pidea categorically states
that President Ferdinand R. Marcos Jr., ito yung dapat lumabas na pangalan, mga kutsero. Ito, yan dapat ang lalabas na pangalan dito, Ferdinand R. Marcos Jr. Yan dapat ang nandito. AKA Bongbong Marcos. Yun ang mag-make sense. So, ibig sabihin, yung mga taga-PIDEA hindi marunong mag-fill up ng sarili nilang form? Bobo naman. Bobo. Sobrang bobo. Nakakainis ang kabobohan. Contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that while he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Okay. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. On the other hand, was activated on July 30, 2022. Ande. Baka on the other hand, the PIDEA on the other hand was activated on July 30, 2002. When PIDEA was established, and when it's activated, it established its National Drug Information System, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, etc., etc. So, ito na bali yung pinaka-statement. From its inception, simula 2002, up until today, up to the present, 2024, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS. Ibig sabihin, kahit suspected drug personality ka, hindi ka lalabas, dapat, kung suspected drug personality ka, lalabas ka dyan. Lalo na siguro sa high profile. Even noong 2012, high profile na si PBBM. Diba? Senador na siya noon eh. Senador siya during the time of Panot Aquino eh. So high profile na yon. But, ayun na nga. Diba? Bakit biglang may ganun? At nawala daw siya dun. Wala, never daw siyang napunta dun. Mula 2002 hanggang 2024. Maski nung senador siya noong 2012. Paano nyo ngayon papaliwanag yun? It is worthwhile to note that when former President took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte List. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. So ako, mga kotsero, mas maniniwala ako kay PIDEA. Pero syempre, yung mga Duterte Balahura supporters, lalo na yung mga gusto magpatuloy ng mga propaganda laban sa administration, laban kay PBBM, sasakyan nila yan. This is, alam nyo mga kotsero, this is the next best thing to a video. Picture. Hindi pa sila pwede maglabas ng hindi pa nila mailabas yung pulboronic video kasi ine-edit pa nila. Pero meron sila sigurong contact sa PIDEA. Binigyan sila ng forms. Tapos fill up pa na lang yung form. Diba? Or naka-acquire sila ng picture, ng form, ng PIDEA, tapos nilagyan nila ng fill up pa nila ng kung ano man, inedit nila, whatever. It's the next best thing.
Kaso nga lang, ang bobo ng pagkaka-edit nila eh. Fill up na lang kayo, bobo nyo. Kung may contact kayo na, let's say, taga-PIDEA na nagbigay sa inyo ng form, sana kinausap nyo muna. Paano ba ito pilapan? Paano ba ito pilapan? Ganun. But this is highly doubtful, mga kochero. Ano, sobrang unang tingin mo pa lang, di mo na paniniwalaan. Unang tingin, paniniwalaan ba yung mga ganyang itsura? Pangalan nga lang nung target, hindi nila maitama eh. Paniwalaan nyo pa. Kaya yung mga DBS dyan, masasaktan sila na masasaktan. Oo, gawa-gawa lang to. And I can say, it's obvious. Hindi ba kayo? May nagtanong, so gawa-gawa lang ba yan? Oo. Yes. It's very obvious. Happy April Fools, naloko kayo. Diba? At saka yung bonget, isa pa mga kochero, yung bonget na yan, alam nyo kung bakit hindi yan ang hindi yan dapat ang alias ni PBBM? Kasi sa pamilya lang nila yan. Nalaman lang naman natin lahat yung, nakakaalam lang yan, mga hardcore loyalista. Nung wala pang nung wala pa yung mga pelikula na bida si Senator Amy. Nung lumabas yung mga pelikula na bida si Senator Amy, doon na natin nalaman yung bonget. Doon na kumalat yung bonget. So, kapamilya ni... Ang kwento pa daw, ang kwento pa nakarating sa akin, kaya raw nalaman to, na nagda-drugs daw sa Unit 4 si Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Kaya raw nagda-drugs sa loob kasi meron daw silang kapamilya na nagsumbong. Yun. Meron kasi silang kapamilya na nagsumbong. Kung tama yung pagkakabasa ko dun sa katangahan ni Maharlo ka. Ay, nako. May sinend sa akin si Katie. Ano itong sinend mo sa akin, Katie? Wait. Kapag nagre-remove ng text sa AI. Okay. Wait. Ano ba uli yung kwento? Ang kwento is... Hinarang daw ng panahon ni Noynoy. Okay. Alam nyo, mga kochero, alam nyo isa pang katangahan doon? Alam niyo isa pang katangahan doon? Kung panahon to ni Noynoy, at meron siyang ebidensya na si then Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-a-addict. Don't you think being an Aquino mas gagamitin niya yon kumpara sa mga Duterte? Diba? Dapat natin pa lumabas to. Ba't haharangin ni Noynoy? Ba't naharangin to ng kabsek ni Noynoy? Anong katangahan yun? Anong klaseng katangahan yun? Anong niya, sabihin nyo, hindi, si Marrojas kasi pinsan ni Lisay, etc. But, kay Marrojas nga nang galing yung salita na you're a Romualdez, the president is an Aquino, etc.
Bobo lang talaga maniniwala dito, promise. Bobo lang maniniwala dyan. Ngayon, mga kotsero, sinong may motibo ngayon na manira sa administration? Alam natin kung sino yung may motivation manira kasi hindi na pagbigyan. Yung nagkalat nito. Alam naman natin hindi na pagbigyan yun eh. Kaya siya naninira. Yung gumawa nito, yung mga nag-e-empower dito sa nagkalat nito, masama rin ang loob sa admin. Bakit? Kasi, wala. Yung tatay digong nila, hindi irrelevant na eh. Yung tatay digong nila, irrelevant na. At saka inaatake daw kasi si VP Sara ng presidente. Ganun daw ang chismis. Parang di ko naman nakita na ganun. Si Martin pa, pwede, inatake na si VP Sara. Totoo yun. Pero si PBBM, malabo. I doubt. So, alam naman natin, mga kotsero, na itong grupo na to, they will stop at nothing until makaupo ulit ang Duterte. At yung mga sumusuporta sa kanila, umaasa sila na kapag nakaupo na ang mga Duterte, maaalala silang lahat. Oo. Ganun yun. Ikaw, how can you be so sure na legitimate itong dokumento na to? How can you be so sure that this is legitimate? Whatever your Japanese name is. Sige. How can you be so sure? Sabihin mo, hindi ka sigurado. Come on. This is an obvious falsification of a confidential document. Obvious na. Ginagawa niyang tanga yung mga sarili niyo para lang suportahan si Digong. Huwag ganun. Huwag niyong gawin. Huwag niyo isakripisyo ang mga pag-iisip niyo. Huwag niyo isakripisyo ang inyong mga kaalaman at inyong common sense para lang suportahan ng mga Duterte. They're not worth it. They're not worth it. So, kay bahala. Pero syempre, sasabihin naman nila, hindi, lalabas pa namin yung video, lalabas namin yung yung pulburon video. Oo. Lalabas namin yan. Lalabas daw sa June. Actually, dapat nitong nitong Monday yata yun. Ngayon. Actually, dapat ngayon daw ilalabas yan, April 3 or April 1 or April 1 to 5. Mga ganun eh. May date sila eh. Lalabas na yan. Lalabas na bukas, April 2. April 2. Pero ano ba sinabi ni Digong sa sa video? Yes, masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Patay. Yung video. Well, I can see that hindi lang leader, maraming leader dito, maraming mayor dito nagpo-cocaine. Ano sabi? Ano sabi? Dami daw mayor sa Davao na nagko-cocaine?
Kasama ba anak mo doon? Aminin! Kung tayo nyo sabihin, rewind nga natin. Rewind natin konti. Marami daw sa Davao na mayor na nagko-cocaine. Cocaine. Hindi lang leader. Lahat ng leader dito. Maraming mayor dito nagpo-cocaine. Ang dami mayor dito nagko-cocaine. Sama kaya siya doon? There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Wala yan. Ay, naka. Ilang beses na kayo nilalaglag ng Tatay Digong nyo, promise. Ilang beses na to. Ilang beses na. Hindi talaga kayo matututo. Hindi na matuto. Pero may request ako. Ano Digong. Father Digong. Praise the Father. Father Digong, may request ako sa'yo. Promise. Ang request ko, simple lang. Sino yung mga mayor na nagko-cocaine? Pasabi naman! Name reveal, please! Brot. Brot. Name reveal, please! Woo! Sarap mang Alaska ng mga Duterte Balaura supporters. Mga Duterte Bobo supporters. Mga Duterte Bastos supporters. Anyway, sarap mang Alaska. Digong! Paano sa may name drop na yan? Sino yung mga nagko-okay na mayor? Ikaw nagsabi, hindi naman kami. Imagine mga kotsero, mayor yon nagko-okay na mayor. Elected official. Nagpapatakbo ng Davao, nagko-okay. Tatay Digong, paki-highlight naman yung mga pangalan nila, please. Kala ko ba you hate drugs? Tatay Digong? Anyway. Ito pa. Alala niyo yan? Sinabi niyang Marcos bangag. Anong nangyari 28 days later? Hindi ko siya tinawag na adik. Hindi, wala ko sinasabing gano'n. Duwag. Duterte duwag. Sabi niya, wala akong sinabi na gano'n. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mo adik, wala akong sinabi na gano'n. Ay, naka. If I can say it to Marcos, I can say it for all. Antibiotic, aspirin, they're all drugs. Wala ako sinabi. Duwag. Nitong nakaraang Enero, tinawag ni Duterte ng bangag si Marcos sa prayer rally sa Davao City. Wala kayong wala tong nyo. Political genius, master strategist, art of war. Mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. So, mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo for today. Okay. Expect na marami na namang bashers tomorrow. Ine-expect ko na yan, mga kotsero. Bukas marami na naman akong bashers. So, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye.
Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?